the invitation, oh, prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. Why so thoughtless are you standing while the fleeting years go by, and your life is spent in folly? Oh, prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. Hear you not the earnest pleadings of your friends to wish thee well? And perhaps before tomorrow you'll be called to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. If you spurn the invitation till the Spirit shall depart, then you'll see your sad condition, unprepared to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk close to thee. Just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, this my plea. Daily let it ever be. Just a closer walk with thee. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, this my plea. Daily let it ever be. Just a closer walk with thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me to that peaceful shore. Let me walk
walk with thee. Granted, Jesus, despite me, daily let it enter thee. Just a closer, just with He was a servant, please make me one. Make me a servant, do what you must do. To make me a servant, make me like you. Make me a servant, take all my pride, for I would be lowly, humble inside, giving to others with all that I do, in love for my brother. Make me like you. Make me a servant, filled by your might, and may all my labors shine with your light. Show me your footsteps and what I should do, for now and forever. Make me like you. I've been crucified with Christ my Lord. I am dead to sin through his precious blood. I've been raised to life in the Son of God. By faith I walk with him. I live for the one who died. I live in him who was crucified. I live, and yet not I, but Christ who lives in me. Once a slave to sin, now redeemed in Christ, renewed each day through his sacrifice. By faith not guilty, but justified, set free to walk with him. I live for the one who died. I live in him who was crucified. I live, and yet not I, but Christ who lives in me. Yes, he lives, though reason cannot see. Eternal life in his will for me, that my steps are sure where the Spirit leads. By faith I walk with him. I live for the one who died. I live in him who was crucified. I live, and yet not I, but Christ who lives in me. Magandang gabi mga kapatid. So Miyerkules na po tayo nagkaroon ng pagkakataon po sa ating pag-aaral po sa Facebook. Hindi na po na isang buwan na lang po ang pananatili ng mga video po natin sa Facebook. So ang ginagawa po namin, ina-upload po namin sa YouTube, doon po sa Angeles City Southside Church of Christ. Yun po ang aming YouTube account. Kung hindi kayo makasabay sa live, doon po kayo pumunta na po. Pagkatapos po ng ating live, ina-upload po ni Brother Richard Junicio sa ating YouTube account, Angeles City Southside Church of Christ.
Sa ating pong mga kakabsat na imbang garabi, kada kayo aming kakabsat, sa ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan, maigsuon, sa ating mga kapatid dyan sa may Bicol Region, Diyos manahay na banggi sa Indugabos, sa ating mga kaibigan at kapatid sa Pangasinan, Santos siya labi, at si kayo namin, at sa mga taga Carabao Island, may gabi sa tanan, at dito po sa amin, may Bay, kaya kung meron pong hindi magandang balita, si kapatid na Pablito Rimando ay sumakabilang buhay na po. Ang aking pong information galing kay Brother Rayleigh Batique ng Baguio City, parang na-aksidente po yata yung kapatid, kaya po siya namatay na pa. Panalangin po natin ang kanyang mga mahal sa buhay sa ganitong panahon ng kawalan o kalungkutan. Sa gabing ito, ang ating pag-aaralan na isang katanungan na nananatili sa mga kapatid. Kung minsan, hindi ito nagbibigay ng magandang bunga. Ginagawa po nilang line of fellowship. Sabi, pag hindi sila nagkakasundo sa katanungan na ito, pinuputo nila yung kailang fellowship sa isa't isa. Ngayon ito po ay dapat nating bigyan pansin. Ano po, nararapat bang gawin yun o hindi? Ang question po o issue ay tungkol sa mga apostol, yung mga apostol ay nabautismohan sa bautismo ng bagong tipan o the baptism of the Great Commission na ipinagkutos po ng ating Panginoon sa Matthew 28 verse 19 at saka sa Mark 16 verse 15 to 16. Ito po ay nagpapatuloy ng katanungan ng mga kapatid na naniniwala na mga apostol ay nabautismohan sa bautismo ng dakilang pagsugo o baptism of the Great Commission. Meron naman pong hindi naniniwala, mayroon mga naniniwala na hindi sila nabautismohan sa Great Commission baptism dahil hindi na kailangan. So dalawang pangunahing kaisipan ang tungkol sa mga bagay na ito. Sa bagay na ito, ano ba yung totoo? Minsan may mga usapin na hindi na natin kailangan pag-usapan because ito pong they are moot question. Hindi ba ng moot question, they do not apply anymore. They are not important. Kumbaga, for example, if you graduated from college, moot question na yung requirements na ginawa mo nung college ka, wala na yun. Ang importante yung yung transcript of records. Hindi na importante yung mga ginawa mo nung college. Moot question na yun. So, dahil tapos na yun, hindi ka na babalik doon. So, pag sinabi natin moot question, hindi na sila mahalaga. They do not affect our salvation. Yun po ang ibig sabihin ng moot question. For instance, yung question ng rebaptism of those baptized with John's baptism is a moot question dahil all people baptized by John are all dead. So it doesn't apply anymore. Wala lang tao na bautismo pa ni John the Baptist, di ba? So yun yung moot question, hindi natin pinag-uusapan niya. For example, sa Acts 19, bakit binautismo muli yung mga binautismohan sa bautismo ni Juan? It's a moot question dahil wala nang tao na bautismo pa ng ni John the Baptist o John's baptism. Dito po sa question na ito, this question about the apostles were they baptized with the baptism of the Great Commission or not? It has been a lingering question among the brethren. Ito po yung nagpapatuloy na katanungan sa mga kapatid. One persuasion is the apostles to be saved were baptized with the baptism of the Great Commission. So sila na bautismo sa bautismo yung pinag-utos ng ating Panginoon. That's one persuasion. The other persuasion o paniniwala is the apostles were not baptized with the Great Commission baptism. Hindi sila nabautismohan sa bautismo ng dakilang pagsugo o the Great Commission baptism ay bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Well, kung ano naman po ang ating whatever is our persuasion, we need to have a deeper study to arrive with whatever conclusion we could have.
It should not be a guess. Hindi tayo nanguhula lang. Kaya ito yung kusyonadong paniniwala. Hindi you have to study it. Even if it's only an opinion, kailangan pa rin natin pag-aralan kung ano yung iniisip natin sa bagay na yun. Di ba? Kasi minsan, yung iba, they just agree without understanding. Just because a preacher whom they have a great confidence speaks about a certain issue, they immediately believe. That's unhealthy. Kailangan pa rin nating pag-aralan. Kahit sino pa nagsabi sa atin, whether it is a person of influence or person we have a great confidence in, kailangan pa rin nating pag-aralan. We should need to study any biblical issue. In Acts chapter 17, verse 11, these were more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Yan ang malusog na kaisipan. Salisikin natin ng mga kasulatan para patunayan natin ang mga paniniwala natin kung yun ay totoo o hindi. O ito ba itinuturo ng banal sulatan o hindi. Dapat ganon. Hindi lang tayo basta, I agree. Hindi mo naman alam, bakit ka nag-agree? Hindi tama yun. Kailangan ng paniniwala natin ng galing sa isang pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun po ang dapat. Ano po? Ngayon, para ito maging maliwalag sa atin, we need to consider certain things. Halimbawa, first of all, the apostles lived both under the law of Moses and under the law of Christ, the gospel, di ba? Ang mga apostol naiba sila sa atin sapagkat sila nabuhay sila ng lumatipan, at the same time, sila nagpatuloy at nabuhay sila ng ebanghelyo. Hindi katulad natin, tayo nabuhay lamang sa ilalim ng ebanghelyo dahil hindi naman natin dinatnan yung kautusan ni Moises, and of course, we are Gentiles. Hindi tayo sakop sa kautusan ni Moises. Hindi ba? Yun ay para sa mga Hudyo lang. Kung yun man ay umiiral hanggang sa panahon natin ngayon, hindi pa rin tayo sakop doon. Ngayon, the apostles lived both under the law of Moses and under the law of Christ. The gospel. Dito sa Matthew 5:17. Ang sabi ng Panginoon, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Hindi po sinira ng Panginoon ng kautusan ni Moses, kundi ito'y kanyang tinupad. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law until all is fulfilled. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever doesn't teaches them, she shall be called great in the kingdom of heaven. So, pinasusunod ng Panginoon sa ilalim ng kautusan ni Moises sa panahon na yun. Hanggang umiiral pa yung kautusan ni Moises, ang Panginoon, pinasusunod niya kahit sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan. Hanggat hindi ito matupad kanya. So, in other words, meron siyang katapusan, ending, when it is fulfilled. Alam po natin yan, nung namatay ang Panginoon, He fulfilled the law. So, doon na wala ang kautusan. Pero, ang mga apostles, they lived under the law of Moses. Kasi kasama nilang Panginoon. Ang ating Panginoon, kasama ng kanyang mga lagad, they lived under the law of Moses. Dito po sa Galatians chapter 4, ang ating Panginoon ay nabuhay sa ilalim ng kautusan. Sa Galatians chapter 4, verse 4, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. So, siya pinanganak sa ilalim ng kautusan. Eh, siyempre, yung kanyang mga lagad, kasabay niya. So, they lived under the law of Moses. Kailangan silang sumunod sa kautusan ni Moises at walang kautusan sa ilalim ng kautusan ni Moises na kailangan silang mabautismuhan sa pangalan ni Kristo dahil hindi po umiiral ang ebanghelyo sa panahon na yun. Ang ebanghelyo sa 1 Corinthians 15:1-4 ay meron tatlong mahalagang bagay. Ano yun? Namatay ang Panginoon, siya'y nilibing at nabuhay na maguli. So, nung buhay pang Panginoon, wala pang ebanghelyo. So, hindi sila nabuhay sila ng ebanghelyo. Di ba?
But at the same time, nung namatay ang Panginoon, they continued. Sila po yung nagpatuloy na mabuhay. So they continued under the law of Christ. So when the law of Moses was abrogated, nung nalis ng kautusan ni Moises, ang pumalit daw na yung kautusan ni Kristo. So ang mga apostles, they lived under the law of Christ. So yun ang kanilang uniqueness. Nabuhay sila at the same time sa kautusan ni Moises, when the law of Moses was abrogated o natanggal, they continued under the law of Christ. You know, for instance, sa 1 Corinthians chapter 9, verse 20 to verse 21, to the Jews I became as a Jew, so that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law, though not being myself under the law. So inaamin ni Pablo nang umiiral ng kautusan ni Kristo, wala nga sa sila ng kautusan ni Moises. So that I might win those under the law. To those who are without law, Gentiles, as without law. Pag siya'y napunta sa lugar ng mga hentil, siya'y nakikitulad sa mga hentil, sa mga bagay na hindi kasalanan. Though not being without law of God, but under the law of Christ, so that I might win those who are without law. So in other words, adjustable si Pablo. Kung siya pupunta sa lugar ng mga Hudyo, siya naging katulad ng mga Hudyo. Pag pupunta sa lugar ng mga hentil, nakikitulad siya sa mga hentil. Pero sabi niya, hindi ako walang kautusan sa Diyos. Ako'y nasa ng kautusan ni Kristo. Si Apostle Paul, kasama ng ibang mga apostol, they lived under the law of Christ. Nung sila nagsimulang, when they began to preach the gospel, they lived under the law of Christ. Hindi na sa ilan ng kautusan ni Moises. So yun ang uniqueness ng mga apostol. Pero silang nabuhay sa parehong sa kautusan ni Moises, at the same time, nung natapos ang kautusan, nagpatuloy sila sa kautusan ng ating Panginoon. So Acts chapter 2, yan ang simula ng Ebanghelyo. Pinangaral nila ang Ebanghelyo sa kauna-unahang pagkakataon. So dapat yan ang tignan natin. Compared to us, tayo po ay hindi nabuhay sa ilalim ng kautusan ni Moises. Nabuhay lang tayo sa ilalim ng kautusan ni Kristo. So kinakailangan tayo mabautismuhan dahil yan ang kautusan ng ating Panginoon. Yung mga apostles, nabuhay sila, bahagi ng buhay nila sa ilalim ng kautusan ni Moises. Anong mahalaga doon? Sa alalim po ng kautusan ni Kristo, kinakailangan kang mabautismo para kayo maligtas. Hindi ka pwedeng hindi mabautismuhan sa ilalim ng kautusan ni Kristo. So tayong lahat ay nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. So kinakailangan tayong mabautismo para tayo maligtas. Diba? Sa Mark 16 verse 16, at tumaya kayo sa buong sanglibutan at nang ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapan, ang sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas, datapat ng hindi sumasampalataya ay mapaparusahan sa Mark 16 verse 16. Sa Gawa chapter 2 verse 38, pagkatapos may pangaral ng mga apostol na si Kristo, si Jesus, na ipinako sa krus ng mga Hudyo, ay ginawang Kristo at Panginoon ng Diyos, sila po ay naniwala. Sabi niya, mga kapatid, anong gagawin namin? So sabi ni Pedro, kasama ng 11, magsisi kayo, at ang bawat isa sa inyo magpabautismo sa pangalan ng Panginoon ni Yesu Kristo, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. So yun na makikita po natin, di ba? Ngayon din po sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Now baptism saves you. So sa ilalim ng kautusan ni Kristo, kinakailangan tayong mabautismohan. Walang exception doon. Kaya alam ng apostol, nabuhay din sila sa ilalim ng kautusan ni Moises. At sa ilalim ng kautusan ni Moises, ang bautismo is not required to be saved. At sa kautusan ni Kristo, Ebanghelyo, kinakailangan ka mabautismo para kayo maligtas. So, hindi natin kina-question yung tayo. Hindi kailangan tayo talaga maligtas. Ngayon, ipagpatuloy po natin ito. Nang si Kristo po ay namatay sa krus, when Christ died on the cross, the transgressions under the law of Moses were forgiven to those who are faithful. Sa mga naging tapat sa ilang kautusan ni Moises, ang kailang mga kasalanan ay pinatawad ng Panginoon nung sila ay namatay sa krus. Ito po isang mahalagang bagay na dapat bigyan pansin.
Sa Hebrews chapter 9, verse 15, ano po? Babasahin muna po natin sa English. And for this reason, He is the mediator of the new covenant by means of death for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. So mga apostol po, inabuhay sila ng kausan ni Moises. So, ang kailang mga pagkakasala ay pinatawad nung si Kristo namatay sa krus. Yun ba? Yun isang bagay dapat nating isipin. Nabuhay sila ng kausan ni Moises. Di ba? So, namatay ang Panginoon, ang kailang mga pagkakasala ay pinatawad rin ng dugo ng ating Panginoon. Katulad ng ibang mga Hudyo na naging tapat sa ilan ng kausan ni Moises. Dito po sa Tagalog para maging maliwanag po sa atin. Hebrews chapter 9, verse 15. Kaya siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Yaman na ganap ang isang kamatayan na tumutubos sa kanila mula sa mga pagsasalangsang sa ilalim ng unang tipan. So yung mga pagsasalangsang ng mga apostol sa ilalim ng lumang tipan ay pinatawad dugo ng ating Panginoon. So yun ay isang consideration na dapat natin tingnan. In other words, kung may mga pagkakasala man ng mga apostles, na namatay ang Panginoon, pinatawad sila sapagkat sila nabuhay sila ng Old Testament. Yung dapat natin consider yun, di ba? Susunod, ang ating Panginoon ay may pagkapangyarihan magpatawad ng kasalanan nung sinasa lupa. Christ had the power to forgive sins while on earth. Habang siya'y buhay, pwede siya magpatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang tagapagligtas. Of course, yun po ay matutupad pag siya namatay sa krus. Tingnan po yan sa Luke chapter 5, verse 17 hanggang verse 25. Now it happened on a certain day as he was teaching that there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who had come out of every town of Galilee, Judea, and Jerusalem. And the power of the Lord was present to heal them. So mayroon siyang kapangyarihan magpagaling. Then behold, men brought on a bed a man was paralyzed, whom they sought to bring in and lay before him. Meron siyang taong paralyzed. And when they could not find how they might bring him in because of the crowd, they went up on the housetop and let him down with his bed through the tiling into the midst before Jesus. So siya'y binaba sa taas. When he saw their faith, he said to him, "Man, your sins are forgiven you." And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, "Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive but God alone?" So ito mga kalaban ng Panginoon. Ang sabi niya, ang tao ito ay namumusong. Sapagkat sino mga pagpapatawad ng kasalanan kung Diyos lamang? Sabi, kung ang Panginoon has the power to forgive sins, He is God. Kasi Diyos lang makapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa verse 22, but when Jesus perceived their thoughts, He answered and said to them, "Why are you reasoning in your heart?" So, ito rin po isang palatandaan ng si Kristo Diyos. Sapagkat ang Diyos lamang makababasa ng puso o kaisipan ng mga tao. Which is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, rise up and walk. Alam, mas mahirap gawin. Sabihin mo sa tao na sa isang pilay o paralyzed na ikaw ay tumindling at lumakad, o sabihin mong pinatawad ng iyong mga kasalanan. Mas madaling sabihin yung pinatawad ng iyong mga kasalanan dahil di mo nakikita yun. Mas mahirap yung tumayo ka at lumakad dahil nakikita mo yun. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. He said to the man who was paralyzed, "I say to you, rise up and take your bed and go to your house." Immediately he rose up before them, took up what he had been lying on, and departed to his own house, glorifying God. And they were all amazed, and they glorified God and were filled with fear, saying, "We have seen strange things today." So ito rin po yung totoo miracles. A true miracle happens immediately. Hindi mga miracle sa panahon natin ngayon. Hindi natin nakikita gumagaling kaagad. Yung miracle, gagaling kaagad. Nakikita mo, tingnan niyo itong taong ito.
So, ang Panginoon, na habang siya nasa lupa, ay may pagkapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Tanong, hindi mo nakasama ng Panginoon ng kanyang mga alagad? Nakasama niya sa loob ng 3 taon. Kung isipin po natin, yung the thief on the cross, nakasama lang yan ng Panginoon ng ilang oras, for a few hours, 3 hours, di ba? Napatawad yung kasalanan ng isa. Isipin lang natin, hindi mo napatawad ng Panginoon ang kasalanan ng kanyang mga alagad, nakasama sa loob ng 3 taon? Di ba dapat yun isang consideration dapat natin isipin, di ba? Kaya nga po yung sinabi ng Panginoon sa John 15 verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Malinis na kayo kaya dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. So, isang consideration na dapat nating isipin sa pag-aaral po ng issue na ito kung nabautis mga apostol o hindi. I mean, Great Commission baptism. Obviously, without doubt, they were baptized by John the Baptist. The purpose of John, ang purpose po ni John is to prepare a people ready to receive the Lord. Yun ang purpose niya. Maganda ng isang bayang hanggang andang tumanggap sa Panginoon. Doon po sa Luke, chapter 1, verse 17, He will also go before him in the spirit and power of Elijah, parang kamukha ni Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. So siya maganda ng isang bayan nanda sa Panginoon. Yun ang layunin ni John the Baptist. To prepare the way for the Lord. So, na siya nagbabautismo, ano ang purpose ng bautismo niya? What was the purpose of John's baptism? So, Mark chapter 1 verse 4, John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Isang for the remission of sins, katulad lang sa Acts 2:38 at saka sa Matthew 26 verse 28. For the purpose of the remission of sins. Yan ang purpose ng baptismo ni John the Baptist. So napakaraming avenue ng mga apostles for their sins to be forgiven. Di ba? Number 1, sila ng kautusan ni Moises when Jesus died on the cross, the transgressions under the first law were forgiven. Yung pagsasalansang sa ilalim ng unang tipan ay pinatawad ng dugo ng Panginoon. Kasama nila yung Panginoon na may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. At sila na bautismuhan sa bautismo ni Juan. So itong mga bagay na ito ay nagbibigay ng kaisipan sa mga iba, kasama na po ang tagapagsalita, na mga apostol ay hindi na bautismuhan ng Great Commission Baptism. Dahil sila ay malinis na. Yun po makikita natin. Now, all forgiveness of sins took into effect when Christ died on the cross. Totoo po yan. Binasa na natin verse 9 to 15. And for this reason, He is the mediator of the new covenant by means of death for the redemption of the transgression under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. So, lahat po ng yung mga pagsasalang sa ilalim ng lumang tipan, lahat na nabautismo ni John the Baptist, lahat na pinatawad ng Panginoon, ay lubos ang pinatawad nung sinamatay sa krus. So ito rin po isipin natin, the apostles were commanded by the Christ not to be baptized, but to preach the gospel. Yun ang maliwanag, di ba? Hindi sila inutusan ng Panginoon bautismo. Lahat ay mababasang gano'n eh. Ang inutusan sila ng Panginoon na yung pangaral nila yung Ebanghelyo. Sa Mark 16 verse 15. Yun ang mababasa natin maliwanag. At pinakahuli, there is no evidence of them being baptized in Acts chapter 2. Kasi ang binaptismohan doon sa Acts chapter 2 were those
who crucified Jesus on the cross. Niyo ba? This Acts 2:36 to verse 38. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Ito yung mga taong pinako na sa krus ng Panginoon. Then Peter said to them, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, or for the purpose of remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit, for the promise is to you, to your children, and to all who are far off, as many as the Lord our God will call. So, dito yung considerations. These are the considerations that may show that there was no need for the apostles to be baptized with the baptism of the Great Commission. Yun ang consideration. So, pag nakita mo yun, mapupunta sa iyong kaisipan na wala nang pangangailangan para sa kanila sila yung mabautismohan. So, ito yung consideration ng mga tao naniniwala, mga Kristiyano naniniwala. For instance, si Larry Hafley, yun ang paniniwala niya, at ibang mga kapatid, na hindi na bautismohan, hindi na kinakailangan mabautismohan ng mga apostol, maliban kay Apostle Paul, sa bautismo ng dakilang pagsugo o the baptism of the Great Commission. Ngayon, pumunta tayo sa kabila. The apostles may have been baptized. Meron din namang masasabi, on the other hand, na mga pagpapatunay na si mga apostol ay nabautismuhan sa the bautismo ng dakilang pagsugo o the baptism of the Great Commission or the baptism in the name of Jesus Christ. Bakit? Number one, we have one faith. Meron tayong isang pinaniniwala. We need to have one faith. We believe on the same things. However, the apostles have obligations that are not required of us. We have the common faith, totoo yun. But meron pa rin pala tayo mga apostles that we do not have because they are apostles. Sila sinugo ng ating Panginoon. So meron silang pagkakaiba sa atin. Pangalawa, meron lang isang baptism. So we believe and share in the one baptism. Sa Ephesians chapter 4 verse 5. And for all of us to share in the one baptism, we need to be baptized with that one baptism. Kaya sabi nila, by necessary inference, the apostles were baptized. Otherwise, we do not believe and share in the same one baptism. But there is a point, di ba? May punto doon. Na kung tayo po kung mayroon lang isang baptismo na nagtatali sa atin lahat, kailangan ng mga apostol na bautismo rin, katulad ng bautismo natin. Otherwise, we do not share in the one baptism. So there's a point doon that the apostles may have been baptized. Pangatlo, nakita natin, pero ito po ay based on certain translations. Sa King James Version and the New King James Version, ito po ay they were based on a Greek manuscript by Erasmus. Ano po? Tinatawag na Textus Receptus or the received text. Ito ay basis ng King James at New King James. Dito po sa New King James na lang, well, katulad lang naman ng King James. There is also an antitype which now saves us. So si Pedro kasama do, baptism, not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ. So dito sabi niya, saves us. So it includes Apostle Peter. So may point. There's a good point. Siyempre, now saves us. So, that necessarily implies Apostle Peter and the other apostles were also baptized. On the other hand, makibatid, there are translations na ibang translation nila not saves us but saves you. Limbawa sa NASB, the New American Standard Bible,
Corresponding to that, baptism now saves you, not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for good conscience through the resurrection of Jesus Christ. Ganon din ang American Standard Bible, 1901, which also after true likeness doth now save you, even baptism, not the putting away of the filth of the flesh, but the interrogation of good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ. And din po yung Revised Version 1885, hindi ito po isang version ng mga English na hindi naging sikat, pero ito'y existing, Revised Version 1885, which also after true likeness doth now save you, even baptism, not the putting away of the filth of the flesh, by the interrogation of good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ. It's identical to sa American Standard Bible. ESV, English Standard Version, baptism, which corresponds to this, now saves you, not as a removal of dirt from the body, but as an appeal to God for good conscience to the resurrection of Jesus Christ. So makikita natin, hindi the argument na dahil sa New King James or King James, nakalagay now saves you, doesn't saves us, doesn't clearly give evidence na yung mga apostles were baptized with the baptism of Great Commission. Na may pagkakaiba sa mga translations doon sa talatang yun. All of the translations except the King James Version, the New King James Version, ang translation, baptism now saves you. So, hindi kasama si Apostle Peter. No, hindi mo na ibig sabihin na hindi siya nabautismo ha. Not necessarily, di ba? Dahil maaaring the point of Peter is towards those who is writing to, di ba? Hindi tungkol sa sarili niya. And another point, makikita natin, Paul, being an apostle of Christ, was baptized with the baptism of the Great Commission. And he was an apostle. In 2 Corinthians 12:12, truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance, in signs and wonders and mighty deeds. So he was a proven apostle of Christ. He was the last one to become an apostle. For I am the least of the apostles. Well, I'm not worthy to be called an apostle because I persecuted the church of God. So po pinakahuli, na pinakahuling maging apostol, no po, hindi siya kasama dun sa original. So verse 8, then last of all, he was seen by me also, as by one born out of due time. So siya po ay nahuli sa pagiging apostol ng ating Panginoon. At siya nabautismo ka. Sa Acts 9 verse 18, immediately there fell from his eyes something like scales, and received his sight at once, and he arose and was baptized. Acts 22 verse 16, and now while you're waiting, arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. So sinabautismo ha. Pero Paul was not like the other apostles. He became an apostle when the gospel was already effective. So hindi siya naging apostol sa ilalim ng opsyon ni Moises. So siya po yung naging Christian, siya na bautismo ha, dahil umiira na ang Ebanghelyo sa panahon na siya binautismo ha. So, whatever is the conclusion, whether one believes that the apostle did not need to be baptized by the baptism of the Commission, kasama po ako doon, or those who believe that they were baptized with the baptism of the Great Commission, is a moot question. It doesn't affect our salvation. Kung anong nangyari sa ginawa ng mga apostle, doesn't affect us. Yun ang dapat nating tandaan. Whether the apostles were baptized with the baptism of the Great Commission or not, do not affect our salvation. As far as we are concerned, those who lived and live solely under the gospel age need to be baptized, as Christ is no longer here on earth to tell us that our sins have been forgiven.
Hindi na natin kasama ang Panginoon para pagsabihan tayo na tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan. We have to obey His last will and testament na sinabi niya, he who believes and is baptized will be saved. Yun ang dapat mong gawin. So, you have to be baptized. Ganun din po, it should not be a matter that should affect our fellowship together. Hindi po ito matter of fellowship. Ito isang opinion. Dahil walang clear evidence on both, there's no a conclusion beyond reasonable doubt on both sides. Pareho merong reasonable doubt on both sides. Isa pwede kang sasabihin sa paniniwalang isa, pwede sasabihin sa paniniwalang isa. So there is no conclusion. Diba? Kaya nga mayroong lingering issue dahil hindi tayo nagkakaroon ng isang conclusion beyond reasonable doubt. Unlike, for instance, Mark 16 verse 16. There is no reasonable doubt. He who believes and is baptized shall be saved. Walang problema daw. Pero dito sa issue na ito, there is always a reasonable doubt on both sides of the fence. So hindi po dapat ito maging matter of fellowship. To bind either persuasion is tantamount to being sectarian, or it will result in a division, which is sin. Salanan po yun. Kaya hindi ko pinipilit. Kung tatanungin lang, sasabihin ko yung pinaniwala ko, hindi ko pinipilit. Because I do not have the right to bind an opinion. Kaya kung tatanungin mo, sasabihin ko. Pero hindi na kailangan idiin at hindi na kailangan i-pursue because it is a moot question. Wala lang halaga. There is no importance whatsoever sa atin as far as our salvation is concerned. Kung niligtas sila ng Panginoon, hindi sila nabautismo, so what? Kung niligtas sila ng Panginoon, nabautismo, katulad natin, so what? Hindi apektado ang ating kaligtasan, di ba? Fact is, we do not have clear evidence to prove either the apostles were baptized or not. There is no clear evidence. Kung sasabihin natin na bautismo sila, where is the evidence that they were baptized? Wala tayong mababasa. If they were not baptized, wala rin clear evidence that sila na bautismo. The thing is, we do not know. Hindi natin alam kung nabaptize sila o hindi. All we say is an opinion based on certain consideration na galing sa banal na kasulatan. Ito yung tunay na tabla. Yung iba, tinatabla nila yung hindi dapat tablahin sa mga issue. Hindi ito tabla. Ito yung tabla. Ibig sabihin, walang panahon dito. Kasi wala naman talagang conclusion na mababasa natin on both sides. Although we can lean on a persuasion, dahil ngayon ang ating nakikita, but not necessarily beyond reasonable doubt. Hindi na makikita natin yan. It is a Deuteronomy 29 verse 29. May mga bagay na hindi pinaalam sa atin ng Diyos dahil hindi naman mahalagang malaman natin. Anong kahalaga kung nabaptize sila o hindi? Hindi mahalaga sa atin yun. Ang mahalaga sa atin kung tayo nabaptize mo o hindi. Dahil yan ang utos ng Ebanghelyo sa atin. Sa Deuteronomy 29 verse 20, the secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Ang dapat nating gawin ay sumunod tayo sa maliwanag ng utusan ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Sa ilalim ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan ang dapat natin bigyan pansin. Our concern should be to obey the gospel of Christ and live worthily of our calling. Yan ang mahalaga sa atin. May mga issue lang because of certain academic consideration, of discussion. Pero walang halaga. There's no importance whatsoever. Yan nakakalungkot po yung iba ng mga kapatid na they would not like to fellowship with other brethren because of this issue na mga posisyon na bautismo. Hindi. It should not be a matter of fellowship. It's a matter of opinion lang po ito kasi we do not have a clear evidence beyond reasonable doubt on both sides of the fence or both sides of the issue. May mga tao sabi niya, kailangan magkaisa tayo dito. Bakit? For what?
Hindi tayo magkakaisa because there's no clear evidence. Otherwise, tagal na nagkaisa yung mga kapatid sa issue na ito, di ba? Ngayon, alam maliwanag sa pinag-uusap. What is clear is, they were already cleansed by the word of the Lord. John 15 verse, maliwanag yun. Sinabi ng Panginoon yun. Also, they were baptized by John the Baptist. Maliwanag yun. But otherwise, yung iba, we cannot to arrive to a conclusion na walang reasonable doubt. Ngayon, hindi po dapat natin bigyang ay halaga itong bagay na ito. It's a moot question. Moot, meaning there is no importance whatsoever. You may believe that you're baptized. Okay. Meron ka maniwala sila na bautismohan. Okay. Wala epekto sa kaligtasan mo kasi kinabautismo ka naman eh. Yan naman ang sinasabi ng Ebanghelyo. So sana, huwag nating bigyang ito ang problema naman natin eh. Yung mga mahalagang bagay, inatsipira natin. Nawawa sa panatay, may issue ng church anniversary, inatsipira natin. Mahalaga yun eh. Kasi binaviolate niya yung walang scriptural authority yun eh. Binaviolate nila binaviolate ng scriptural authority. Ito hindi. Pero ito dapat tablahin. Sabihin, we should receive our right hand of fellowship. Kaya di tayo nagkakasundo sa bagay nito because it doesn't involve us. It involved the apostles. Hindi tayo. Kaya kayo may magsasabi, hindi kailangan ng bautismo. Ay, yung problema yun. It violates the scriptures. Pero wala namang binaviolate. Di ba? The apostles were a special group of people. They lived with the Lord nung siya buhay, and they live after the Lord died. Wala namang taong ganun na ngayon. We all lived when the Lord died. So, di natin siya katulad mga pusto. Di ba? So, sana maniwalag po ito mga kapatid. At pag-aralan natin, hindi tayo basta, I agree, hindi mo naman pinag-aralan. That's irresponsible. Agree ka nang agree. Paano kung mali ina-agree mo? Hindi bago ka mag-agree, bago ka mag-like, you have to study it first. Kailangan mo ng pag-aralan. You have to arrive to your own personal conclusion based on the scriptures. Yun ang dapat. Pumalang lalo na kung ikay mga ngaral. Kasi may mga nagtatanong na mga itong, di na dapat tinanong. Bakit dapat pinag-aralan nila yun eh? May nangyari dyan sa isang lugar. Nagtatanong yung mga ngaral. Pinahiya siya eh. Dapat hindi mo na tinatanongin ng kanya. Mga ngaral kayo kanya. Which is correct. Kung ikaw ay nagsasa ako yung mga ngaral ka mo, you should be responsible to prove that yung mga ikay ka mga ngaral. At meron kang matibay na kaalaman sa salita ng Diyos. Di ba? So sana po ay nakatulong po ito sa ating pag-aaral. Meron kayong katanungan, pwede natin sagutin sa abot ng ating makakaya. Kung wala kayong tanong, wala rin po problema yan mga kapatid. Hindi naman lahat ng pangangata may nagtatanong. Ito po, may mga babasahin natin. Si Melinda Dizon Senis, blessed evening po, Brother Lordy. Good evening po din po sa mga kapatid. Oljan Ocampo, good evening po. Gemma de los Santos, blessed evening po. Alam nyo, gusto nyo sumikat sa Facebook, gumawa kayo ng walang kakwenta-kwentang content. Pero pagka mahalagang content, katulad nito, hindi mahalaga sa tao. Well, regardless. Gemma de los Santos, blessed evening po. Liaka Colis, good evening, Brother Lordy, sa lahat na nanonood ngayon. God bless all. Leonito Tarlisa, Naimba Garabi, Katakayamin, Kakabsat. John Bautista, good evening. Richard Junicio, good evening po. At dito makita nyo, ito po yung nasa YouTube, doon sa Angela City, Southside Church of Christ. Leonito Tarlisa, walang sound, Brad. Okay na, brother. Minsan nag-ano lang po yan, nagpa-fluctuate. Naibag Garabi, Katakayamin, Kakabsat. Siya, yung Ilocano po yan, magandang gabi sa lahat mga kapatid. Mirasol Pizon, ito yung kapatid ni late Brother Rick Darasing. Good evening, Brad. At sa lahat ng kapatiran. Rafael Ortiz, good evening po. Janice Dacoco, magandang gabi po, Brad Body, sa lahat ng kapatid. Marisa Rieta Manzanillo, mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Marisa Rieta Manzanillo, nasaan nabasa na po natin. Mario Madraga Discocho, Naimbang Garabi, Kakabsat, magandang gabi mga kapatid. Ganyan. Brother John Bautista,
Randall Kiselan. Amen. Ganyan. John Bautista. Ang mga nabautismo pa Juan Bautista na nabubuhay pa na dumating ang pag-epekto ng bautismo sa Panginoon Kristo ay nagpabautismo uli para maligtas. Kung tutignan natin, hindi na siguro kasi yung pong dahilan ni John, yung purpose ng John the Baptist for the remission of sins. Kaya nga makikita natin, hindi na sila kailangan mabautismuhan. Doon pa lang sa consideration na binautismo sila ni John the Baptist for the remission of sins. Pagkatapos, nung namatay si Kristo, lahat ng pagkakasal sila ng lumang tipan ng mga taong tapat ay pinatawad ng Diyos. So kasama yung mga apostol doon. Pangatlo, kasama nila yung Panginoon. Malinis na kayo dahil sa salitang sinabi ko sa inyo. So, ako personally, most probably, hindi sila nabautismo. Pero kung nabautismo sila, wala problema doon. Kasi ako lang yun eh. Tayo lang yun. Wala naman ng buhay ngayon na nabautismo ni Juan eh. Lahat po tayo ay nabautismo sa ilan ng bautismo na Great Commission. So maraming salamat po sa inyo, sa inyong pakikinig. Jesus walked the holy road to Calvary. Blood-stained each step that he made for me. My sin broke the nails in his hands and feet. And when he bowed his precious head, I know that he knew me. I know he knows, he cares for me. He reached out his hand and he set me free. I don't understand it for a sinner like me, but I know that he loves everybody and me. There his mangled body Joseph gently laid. The silent dark tomb at close of day. The guard sealed the tomb, set a watch ere long. Mary, though broken-hearted, now would have to leave him alone. I know he knows, he cares for me. He reached out his hand and he set me free. I don't understand it for a sinner like me, but I know that he loves everybody and me. Pinutulo po, merong talata po binigay si Brother Mario de Chocho dito sa Acts 19:1-5. Ito po isang ginagamit po na talata para patunayan na bautismo mapasa. Papasyahin po natin sa 19:1-5. Ito yung mga taong nabautismo sa bautismo ni Juan. Most probably, sila yung binautismo ni Apollos. Kasi ito po yung lugar ng Efeso, di ba? Ang si John the Baptist ay nagbautismo sa Judea. Panahon na yun. So, mahal si Apollos po isa sa mga nabautismo ni John the Baptist. Tapos siya yung mangaral, yun yung tinuturo niya. At siya yung minaston ni na Priscilla at ni Aquila doon sa Acts chapter 18, di ba? Sa 19, samantalang si Apollos ay nasa Corinto, si Pablo ay dumaan sa mga dakong loob ng lupain at nakarating sa Efeso. Doon ay nakatagpo siya ng ilang mga alagad. Ang siyetang alagad dito, dasat na siya alimin na sila mga Kristiyano. At sinabi niya sa kanila, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo ng kayong manampalataya? Sinabi nila, hindi man namin narinig na may Espiritu Santo. Kung yun po, ito rin po, depende sa version na binabasa natin. Kaya sinabi niya, kung gayon sa ano kayo binautismo, sa bautismo ni Juan. At this point in time,
yung bautismo ni Juan na hindi na, wala na. Dahil matagal nang umiiral dito ang bautismo ng ating Panginoon. So, okay na sa bautismo ni Juan sa panahon na yon, wala na siyang epekto sa kaligtasan mo. Dahil meron ng ibang bautismo ang umiiral sa panahon na yon. Kaya sila ibinautismo ng ating ni Pablo. Dito po sa verse 3, kung gayon, sa ano kayo binautismo ha? Sinabi niya sa bautismo ni Juan. Sinabi ni Pablo, nagbautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa mga tao na sila'y manampalataya sa dating na kasunod niya sa mga kapatid kay Jesus. Nang kanilang marinig ito, sila'y binautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. So, hindi pa rin ito nagpapatunay na yung mga apostolin na bautismoan dahil hindi mali yung bautismo nila. Nang binautismo sila ni John the Baptist, sila nabautismo sa panahon na may epekto pa ang bautismo ni Juan. No, sa Acts 19, wala na. Matagal na ito nawala. Dahil meron ng tamang bautismo ang umiral sa panahon na yun. Pero regardless, sabi ko nga, this is a moot question. Kaya po natin pinag-aralan ito ngayon para alisin natin ang kaisipan na ito dapat natin gawing issue na magkakahiwalay yung mga kapatid. Either case, walang problema yan. It doesn't affect us. It involved the apostles. Patay na lahat yun. So, walang epekto sa atin. Di ba? Gusto niyo malaman kung sino nabautismo o hindi, tanongin niyo sila pag nakarating kayo sa langit. Nabautismo kayo, hindi. Doon natin malalaman kung nabautismo sila o hindi. Right now, wala tayong beyond reasonable doubt na conclusion na sila nabautismo o hindi sila nabautismo sa bautismo ng Great Commission. Pero ako, may opinion ako na hindi sila nabautismo. But that's just my opinion. Hindi ko yan pinipilit sa iba, tanggapin nyo hindi. Pero yun ang aking paniniwala. Pero, it's a question na it's a moot question nga dahil wala yung mga pasal, pati na sila lahat. It doesn't involve us whatsoever. Diba? Walang epekto sa atin. Meron pang isang kongregasyon na hindi sila nakikisama sa amin dahil sa issue na ito. Sabi ko, hindi dapat. Hindi dapat dahil hindi ito walang epekto sa ating ginawang bautismo ito. Sana po marinig nila ito at magbago ang kailang kaisipan. Katulad din ng iba na po. So, binasa na po natin ang mga ituloy na po natin. Oh, Jesus, love that sought me when I was lost in sin. Of wondrous grace that brought me back to His fold again. Of heights and depths of mercy, far deeper than the sea, and higher than the heavens, my feet shall ever be. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' life is sweeter, sweeter as the years go by. He trod in old Judea, life's pathway long ago. The people thronged about Him, His saving grace to know. He healed the broken-hearted and caused the blind to see, and still His great heart yearneth in love for even me. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus'
Jesus' love is sweeter as the years go by. 'Twas wondrous love which led him for us to suffer loss, to bear without a murmur the anguish of the cross, with saints redeemed in glory. Let us our voices raise till heaven and earth re-echo with our Redeemer's praise. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter as the years go by. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace exalts the fish for even me. Broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise his name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace exalts the fish for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise his name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled, by its transforming power, making him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity. And the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. By wonderful grace exalts a fish for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise his name.
May pahabol po tanong, ano po? His brother Rafael Ortiz yata. Bakit binautismo ni Juan ang ating Panginoon Jesus? Dahil ba siya'y nasa katawang tao? Hindi po, may dahilan. Bakit niya ginawa po yun? Doon sa Mateo, mababasa po natin mismo sa record sa Matthew, chapter 3 actually, ayaw bautismo ni Juan ang ating Panginoon. Dahil alam niya siyang Panginoon. Sabi niya, dito sa magsimula tayo sa Mateo 3:13-17. At mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. Ibig siyang adlangan ni Juan na nagsasabi, ako dapat mong bautismuhan, bakit ikaw pa ang lumalapit sa akin? Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran at siya'y sumangayon. Nang mabautisman si Jesus, kagad siya umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati at tumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. So yun ay ginawa nila para maipakita ang tunay na pagsunod sa katuwiran ng Diyos. Yung mga Baptist, ginagawa nilang argument ito para sabihin, ang bautismo hindi para sa pagpapatawad ng kasalanan. Kasi ang ating pa, wala naman sa kasalanan, ba't siya nagpabautismo? Baligtad yun. Ang point ng ating Panginoon, kung siya na walang kasalanan na nagpabautismo, lalong-lalo na tayo na may pagkakasalanan na kailangan tayo mabautismo. Dahil ang bautismo para sa pagpapatawad ng ating kasalanan. Sana po nasagot natin kay Brother Rafael Ortiz. Tayo po yung magpaalam na. Mga banal, muli, kami nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na binigay mo sa amin. Dinadalain po namin ang pamilya ni kapatid na Pablito Rimando na kamakailan po ay sumakbilang buhay. Sumakbilang buhay po siya, hindi katulad ng iba na walang pag-asa. Hindi katulad ng may pag-asa ng buhay na wala hanggan. Kami nalalaman po namin ng Diyos, lahat ng mga nabubuhay ay pupunta sa ganong kalagayan na kami yung mamamatay. Kapasalan po kami na sa gitna po ng itong katapusan ng buhay sa mundong ito, na meron kaming kamatayan, ay meron naman po kaming pag-asa ng buhay na walang hanggan, tulad po ng aming Panginoon, namatay sa krus. Nang kami sumunod sa Ebanghelyo, ang aming mga pagkakasala ay pinatawad, at nabigyan po kami ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Patawarin po niya kami, Ama, sa aming mga pagkakamali na ginagawa sa araw-araw. At naway lubusan kami maging matatag at labanan na matukso pag kami kasal. Pinapanalangin din po namin ng Diyos ang aming pamahalahan, lalo po sa panahon na ito, na may mga panganib galing sa labas, galing sa loob, na magkaroon po ng karunungan upang kami magkaroon ng matiwasay at papayapang paumuhay at magpapatuloy po kami sa matiwasay na paglilingkod sa inyo, Diyos. Sana bigyan pa rin niya kayo ng pagkakataon at na mga ma-reach out po namin na mga kaluluwa sa mundong ito na kailangan ng kaligtasan. At ang mabagay tayo may hinihingi, kagilang pangalan, Kristo. Amen. Kita po tayo either Webes, bukas o sa Friday, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ingat po tayo at tubayan tayo lahat ng Diyos.